Ayan po at ilang oras na lang po ang ating inaantay at magpapalit na po ng taon na kung saan po ay maiiwan ang 2025 at darating na po yung 2026. So, sana po ay okay kayo dyan at hindi po kagaya, alam ko po na marami po sa inyo ang hikaho sa buhay ngayon. At hinihingi ko po ng paumanhin. Yun po mga taong mga sobrang gipit sa kasalukuyan. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo dahil dito sa mga pinaggagawa ng mga putang inang mga congressman at mga senador na ito. Pipilitin ko pong hindi magmura sa mga putang inang ito dahil sabi ko nga po, approaching na po yung pagpasok ng bagong taon. Pero aywan ko kung maiiwasan ko pong hindi murahin itong mga putang inan to. Sa totoo lang po ay hindi ko ma-explain talaga kung ano yung nararamdaman ko pagkatapos kong maikutan itong aking mga dating iniikutan. At kahit pa paano, kagaya ng Pasko, kahit pa paano ay nakapagbigay tayo ng kanilang pagsalusaluhan. At ganito naman po ngayong bagong taon, mas priority ko po ang bagong taon kaysa sa Pasko. Dahil ang Pasko po hindi ako nagsiselebrate. At itong bagong taon ay talagang nagsiselebrate po ako kahit ako lang po mag-isa. At bagamat wala rin po akong kagaya po ninyo doon sa mga hikaho sa buhay ngayon na wala pong ihanda, ay yun pong mga ganun nakahirap ang sitwasyon ay kuan lang po, sikapin nyo lang po kahit na makabili lang po kayo ng kahit na pansit canton lang na inyong pagsalusaluhan. Sobra pong dami akong nakikita na sobrang hirap sa buhay. At habang napakarami nating mga kababayan ang dahop or naghihirap na halos nga wala na silang makain. Mas maraming bisis yung wala silang masaing kaysa doon sa may masaing sila. Pero kabaliktaran naman po dito sa mga putang inang mga congressman na ito. Para lang po malaman ninyo, sabi ko nga po ayaw ko sanang magmura. Pero sa tuwing nakikita ko po yung mga kababayan natin na hirap sa buhay, na wala talagang panghanda. Tapos ganito ang mababalitaan natin, na ito palang mga putang inang mga congressman na ito ay tig 2 milyon ang bonus nitong mga hayop na ito. Yun po, tama po yung narinig nyo mga kababayan. Kaya ganun na lang po yung pagkatalas ng bunganga akong magmura sa mga hayop na ito. Dahil ako po yung direktang nakakakita ng mga kababayan nating mga hirap na hirap sa buhay. Direkta ko pong nakikita sila. Tapos ganito ang mababalitaan natin na milyon-milyon po na habang nagbubunus sila ng 2 milyon bawat isang kongresista. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, mga unggoy kayo. Sana ay bago ilang oras na lang at darating na yung bagong taon, sana ngayon pa lang ay daanan na kayo ng piste o di kaya daanan na kayo ng kulira ng mga animal kayo, mga politiko kayo. Sana matudas na lang kayong lahat ng mga hayop kayo, magkamatay na lang kayong lahat. Ito po ang nakakapanggigil dito. Sabi ko nga po rito, kung sa totoo lang po, kung sa akin lang, wala po akong problema sa akin lang. Pero bakit ganun na lang ang galit ko
Pagka nakikita ko itong ating mga kababayan na sobrang hirap na hirap sa buhay, tapos itong mga animal na mga kongresistang ito, nagpapasasa, saka pira din po natin yan eh. Yung binubonus-bonus ng mga animal na yan, sa atin po yan eh. Pero bakit kayo, na mga ordinaryong mamayan, ganun na lang ang hirap? Samantalang itong mga animal na mga hindi pa magkamatay ng mga politikong ito, limpak-limpak pa rin na pira ang kinukulimbat itong mga hayop nito. Imaginin mo, ito po ang katunayan. Ito po ang katibayan na 2 million bawat isang kongresista, para lang po malaman ninyo. Ayan. 2 million cash daw po ang pabonus today. Bonus? Wow! Ito po muna. On top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. Saan kayo umuhugot ang kapal na mukha niyo? 2 million cash daw po ang pabonus today. Bonus? Wow! Ito po muna. On top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. Saan kayo umuhugot ang kapal na mukha niyo? 2 million cash. Imaginin mo. May 300,000 na sila na sweldo, buwan-buwan. At ngayon may bonus silang 2 million. Mali, yun po yung sinasabi ko, na maliban po dyan sa 300,000 na sweldo ng mga ito, mayroon pa po silang 5 million monthly para doon sa kanilang expenses. Maliban pa po yan, yung 2 million na yan, ako na bonus. Sino ang hindi makakapagmura dito? Bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan dito. Trilyon. Na nilulustay lang po nitong mga congressman at mga senador na ito na wala namang kakwenta-kwenta itong mga animal na ito. Huwag po ninyong isaksak sa inyong isipan na ito mga congressman at saka mga senador yung mga yan ay marurunong na po yung mga yan. Wala pong mga utak yung mga yan. Mga bobo po yan. Tandaan po ninyo. Wala po silang alam gawin kundi ang magnakaw. Kagaya nito, umalis si Romualdez bilang speaker, pinalitan ni D na isa ring magnanakaw. Tinanggal nila si Saldico na isang magnanakaw, ipinalit nila itong si Micaela Swansing na isa rin pong magnanakaw. Sino ang hindi manggagalaiti dito? Sabi ko nga po, ayaw kong magmura. Sana. Pero hindi ko maiwasan itong mga hayop na itong mga animal na ito. Lalo't kagagaling lang po namin, sa totoo lang po. Inabot po kami ng kagabi. At yun, konting dala ng mga kailangan nila, konting kwentuhan. At yun. Grabe. Uulitin ko lang po ha. Bagamat ito po ay na-discuss ko na sa inyo, ito pong aming regular na tinutulungan. Baka po ninyo isipin na umaabuso naman po itong mga ito. Hindi po. Kasi hindi ko naman po tinotolerate yung mga ganyang pang-aabuso. Ano po? Talaga lang pong wala silang mapasukan trabaho. Kung ito naman pong pagtatanim, nagtatanim po sila. Ang problema po, abnormal na rin po ang panahon, hindi na rin po yung kagaya ng araw na alam mo yung buwan ng tigtanim ng palay, alam mo yung buwan ng tigtanim ng mais. Yung mga ganun po ba, ngayon po, hindi mo na po mahulaan. Maging panahon po ngayon abnormal na. Kaya, how much more dito sa mga animal na mga kongresista at saka mga senador na ito, di lalong abnormal na itong mga hayop na ito. Buwagin na yung kongreso at saka yung senado. Bilyon-bilyon ang napupuntang pira dyan sa mga animal na yan, mga kawatan na yan. Kahit man lang isa-isang termino ng isang presidente, mawala yan. Para makapagpahinga man lang sana itong ating mga kababayan sa kahirapan.
Na hindi yung talagang inaagad po nila na pagnakawan ang kaban ng bayan. Yan po ang nakakapanggigil na talaga. Sa totoo lang po. Ayan po, bago pangkwan lang, pang-divert lang doon sa parang pakiramdam ko na naman, kumukulo na naman ang dugo ko eh. So, para ma-divert lang po yung ganun ay ito po sabi ko nga po ilang oras na lang po ay bagong taon na. So, paalala ko lang po doon sa mga alam ko po napakaraming hirap na hirap sa buhay nating mga kababayan. Marami po alam ko yan. Hindi po may kakaila. Gustuhin ko mang ikutan kayong lahat. Hindi po talaga magawa dahil nga matanda na rin po ako. Kaya minsan yung mga pag-iikot namin ay hindi na nga ako nakakasama minsan. Pero talagang mas gusto ko na kasama kasi at least nakikita ko yung totoong problema. At kaya nga nanggigigil na naman ako dahil nakasama po ako, inabot nga po kami ng gabi. At ayun, kitang-kita ko po yung kahirapan nating mga kababayan. Okay po, doon po sa alam ko namang hirap na hirap sa buhay. Magkuhan lang po kayo kahit na isang pansit canton lang po yung inyong ihain sa inyong pagkainan. Tapos sikapin nyo po makapagsaing din. Tapos pagsalusaluhan po ninyong magkakamag-anak, magpamilya. At ang paalala ko lang po kung ganun man po yung handa ninyo, kahit ganun lang, huwag nyo pong kalimutan na maglagay din po ng ihain din po ninyo sa ating Panginoon. Kahit kaunti lang po doon na porsyon ng niluto ninyong kanin man o pansit canton yan. Ihain din po ninyo bago kayo kumain. Siya po ang unahin ninyo. Siya po ang unahin ninyong alayan. Isang basong tubig, yung inyong kaunting handa, at saka magtirik na rin po kayo ng kandila. At pagkatapos po nun, doon sa mga nagtatanong kung anong gagawin doon sa kandila. Total yung pagkain naman po, tinuro ko na po dyan, ano po, kandila na lang ang pinag-uusapan natin dito. Ay itago po ninyo yung tira. Kung kailan matatapos at kung ilang oras, wala pong oras ang pagsisindi ng kandila. Kundi pagkatapos yung kumain, magliligpit kayo, pati yun iligpit nyo na rin po. At kung kinabukasan ay kung yun ang oras ninyo, saka po ninyo gawin na ibaon ninyo. So yun po, at sabagay, ewan ko pa, parang walang lalabas, parang walang lalabas din sa bigbig ko, parang walang words lalabas sa words ko, sa bunganga ko. Ewan ko bakit. At yun po, basta habang ihinahain po ninyo, bulungan nyo na po. Magdasal na po kayo. Kung kaharap yung mga anak ninyo, buong pamilya kayo, magdasal kayo doon sa ihahain ninyo. At wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa.
Huwag na po kayong mag-aalangan pa, kundi ang talagang sabihin nyo na po lahat yung mga hinaing ninyo sa buhay. At sabihin nyo na siya lang ang inaasahan ninyong makakatulong. At hilingan na ninyo yung gusto nyong hilingin. At sigurado ako dyan na pakikinggan kayo ng ating Panginoon. Sigurado ako. At saka kayo, pagkatapos yung maghain, kumain na rin po kayo. At pagkatapos kayo magkain, magligpit kayo, isama nyo na pong iligpit yung ihinain nyo sa Kanya. Sabihin nyo po sa Kanya na, Lord, sana lahat ng mga kamalasan namin sa buhay, kung meron man, sana maiwan na ngayong 2025. At yung pagpasok ng bagong taon ay bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, na kahit papaano ay mabuhay kami ng normal at mabuhay kami hindi man ganoon kasagana sa mga mayayamang tao. Yun lamang pong kung ano lang po yung para po sa amin, ibigay nyo na. Ganun lang po yun. At huwag po tayong magsawa na manalangin. At doon po sa makakapanood ng bidyong ito, sana ay kung meron kayong membro ng pamilya na hindi maiiwasan na hindi uminom ng alak, huwag nyo na pong ipaalam na yung paghahain ninyo ng para sa ating Panginoon. Baka mabastos lang, baka mabaliwala lang yung paghahain ninyo. Hayaan nyo lang yung membro ng pamilya nyo kung sugapa sa alak. Pero sana ay magawa ninyo kung ano yung itinuturo ko. At wala pong imposible sa ating Panginoon. Ako po mismo ang makakapagpatunay niyan. Pamilya ko, buong pamilya ko, masasabi kong patay gutom, hampas lupa. Dahil ayon doon sa aking mga kamag-anakan dati, namatay na lang at inilibing na lang yung mga magulang ko na may mga putik ang kuko, putik ang paa. Ganun po kahirap kaming pamilya. Dahil nga lang talagang bata pa lang ako noon ay sinabi ko na talaga na hindi ako po pwede sa ganito. Bata pa lang po ako noon ay nakita ko na yung kahirapan ng aking mga magulang. Madaling araw pa lang nandyan na sa nagbubungkal na ng lupa, nagsusuyod na, nag-aararo na yung tatay ko. Yung nanay ko naman naggagamas na diyan sa palayan. So kitang-kita ko po yung pagiging mahirap nila. Kaya naman noong time na yon ay talagang umalis po ako rito sa amin. Napakabata ako lang po noon. At sabi ko, hindi ako babalik dito sa bayan ko. Yan po yung nasabi ko sa sarili ko lang po yan, na hindi ako mayaman. Yun ang isinumpa ko sa sarili ko. Kaya lang, nakabalik nga po ako.
natupad ko naman po kung ano yung ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ko naman po masabing mayaman ako. Pero, ang sinasabi ko lang po dito, sobra-sobra po. Hindi lang po basta yaman, kundi sobra-sobra. Kasi ako na lang po ang tumatanggi na patuloy akong bigyan ng ating Panginoon ng blessings. Ang malungkot nga lang po noon, tama, nakuha ko yung pinangako ko sa sarili ko na hindi ako babalik dito sa amin, na hindi ako mayaman. Nakabalik nga ako, wala naman na yung magulang ko. Nanay at tatay ko namatay ililibing, hindi ko na po nakita. Kasi at that time, talagang yung time na nakikipagsapalaran ako sa kung saan-saan. Kaya nga po nakapagtrabaho sa magagandang kumpanya sa tulong noong bato na iniwan ng matanda sa akin. Doon na po nagsimula lahat. Wala po akong in-applyan dati na trabaho na hindi ako naging manager. Tama kung may anuman po dyan kasi nung time na yon, pagka mayroon pong applyan na ganyan, apply po ako. Kahit kailan po hindi ako na-deny. Lahat po ng in-applyan ko, tinanggap ako. Kahit na mababang posisyon yan. Pero, pagkalampas lang po, hindi na po aabot ng 2 buwan, 1 buwan lang po, sigurado ako na magiging manager ako. At lahat po yan, naging manager ako lahat. So, dahil lamang po doon sa bato, sigurado na po ako na dahil doon sa bato na naiwan sa akin ng matanda. Sigurado na po ako. Kasi yung time na yun, wala po ako talaga eh. Nandiyan ako dati sa Manila. Stowaway nga ako dyan, wala akong kamag-anak. So, yun po. Ganun lamang po. Ano, kung sabihin nyo anong sekreto? Wala pong sekreto kundi manampalataya lang sa ating Panginoon. Ang isa pang sekreto, ang natatandaan ko lang, yung sabi ko noon, dahil nga puro kagat ako ng lamok, wala kayong makitang balat, puro kagat ng lamok yan. Ano ang sinabi ko? Lord, ipinapaubaya ako na po sa inyo ang buong buhay ko. Ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin. Pinaubaya ko po lahat. Yun nga po ang naging resulta. Sunod-sunod naman yung naging swerte ko. Swerteng masasabi dahil sino ba naman ako noon? Sino ba naman si Berana noon? Naranasan ko ang kumain ng kangkong na hilaw dahil sa gusto ko lang malamnan yung sikmura ko. Sino ba ako? Wala po. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko lagi sa ating Panginoon. Kaya naman minsan mapapaisip kayo na kung makapagmura ako, ganun na lang. Pero tao lamang po ako. Na every time po na nakikita ko itong mga kababayan ko, na hirap sa buhay, kahit na ganun pa ang pagsisikap nila. Kahit anong pagsisikap nila, ganun ang ganun pa rin. Kaya nga may tuturo ka sa inyo mga kababayan na makakapanood dito. Ito po ang paglaanan nyo ng oras. Pagkakataon nyo na po ito para kausapin ang ating Panginoon
na iwanan na po ninyo. Huwag na po niyang pabayaan pa na madala ninyo ngayong bagong taon yung mga kamalasan ninyo sa buhay. Bagkus ang sasalubong sa inyo ngayong bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong kapalaran at bagong kinabukasan. Yun ang hiling ninyo sa ating Panginoon, na huwag na niyang payagan na isama niyo pa yung mga kamalasan yun sa ngayong bagong taon. Huwag po ninyong pag-aksayahan ng oras yung pag-iinom hanggang malasing kayo. Okay lang po, hayaan niyo na po maglasing kayo pagkatapos po ng bagong taon. Ito po ang paglaan, napaka-importante po ito. Sinasabi ko. Ito po ang pagkakataon. Sa lahat po ng aking mga subscriber, buong isang taon kayong sumubaybay sa channel ko. Buong isang taon ninyong nakita kung gaano kagaspang ang bunganga ko, kung gaano kabalahura ang bunganga ko. Pero kung inyong papansinin, kung nakakapagmura man po ako dito, ay dahil dito sa mga nakikita kong mga kababayan ko na hirap sa buhay dahil sa kagagawa nitong mga politikong mga putang inang mga magnanakaw na ito. Iyan lang po. Sabi ko nga po, kung para sa akin, wala po akong problema. Wala po. Nasasaktan po ako dito sa mga kababayan ko pagka nakikita kong hirap na hirap sila sa buhay. Ganun pa man, ay siguro kung ang tatanungin nyo sa akin ay siguro maaring bonggang-bongga yung handa ko ngayong pagsalubong ng bagong taon. Hindi po. Diyan po kayo nagkakamali. Dahil kailanman po ay hindi ako naghanda ng bonggang-bongga. Maliban lang po doon sa kung mayroon man pong special na ihahanda ko ngayong bagong taon para po yun doon sa ihahain ko sa ating Panginoon. Pero sasabihin po ninyo na yung sobra-sobrang pagkain, wala po. Unang-una, dito po sa lugar ko mismo, ito po mismong studio ko. Dito po mismo sa opisina ko. At saka doon sa kabuuan ng kung saan ako nakatira. At lalo na dito sa basta dito sa akin. Ako lang po mag-isa. So, ibig pong sabihin, gaganahan ka pa ba na maghanda kung ikaw lang mag-isa? Palagay ko, hindi. Ako mag-aantay lang ako, kahit na mag-isa lang ako, mag-aantay lang ako. Yung pagpasok ng bagong taon at makapaghain lang ako ng para sa ating Panginoon. Makapagdasal lang ako sa kaligtasan lahat nitong mga subscriber ko, na mailayo lahat sa mga anumang kapahamakan, sakit man yan o ano pa man. Pagkatapos po yan, ay magpapahinga na rin po ako, matutulog na po ako. Yan po ang hindi nyo alam. At ngayon ko lang po isinare sa inyo yan, na taon-taon po yan ay naghahain po ako ng para sa ating Panginoon. Anyway,
gusto ko na pong putulin itong video ito dahil parang nagiging emotional lang ako. Dahil sa tuwing naalala ko yung buhay ko noon at buhay ko ngayon, sobrang lalo pa ako napalapit sa ating Panginoon. Kaya yun po ang gusto kong mangyari sa inyo. Yun po ang ipinagdarasal ko sa ating Panginoon. Kung anuman po yung nangyari or anuman po yung pagbago ng buhay ko ng ating Panginoon, gusto ko po kayo din po ay baguhin ng ating Panginoon. Kung hindi man nyo matumbasan yung mga karangyaan na tinatamasa ko ngayon, yun po sana ang gusto ko, malampasan nyo pa. At yun po ang ipinagdarasal ko sa ating Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At ibigay na po sa inyo ang biyayang para sa inyo. Maraming salamat po muli. Mahal na mahal ko po kayong lahat.